Isang matinding pasabog ang yumanig sa buong bansa ngayong araw matapos ibunyag ng isang high-rank government whistleblower ang di umano'y matitibay na ebidensya laban kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa ulat, ang mga dokumentong inilabas ay naglalaman ng detalyadong tala ng mga transaksyong pinaniniwala ang may kaugnayan sa katiwalian, maanumalyang kontrata at maling paggamit ng pondo ng bayan. Dahil sa mga revelasyong ito, nangangalog ngayon ang bangag administration sa gitna ng kaliwat kanang panawagan para sa transparency at pananagutan. Ilang mambabatas at civic organizations ang nananawagan ng agarang imbestigasyon, habang ang ilan ay hindi na rin isinasantabi ang posibilidad ng impeachment o tuluyang pagbagsak ng administrasyon. Ayon sa mga analyst, ito na raw ang pinakamabigat na hamon sa kasalukuyang pamahalaan mula nang ito'y maupo sa pwesto. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na payag ang Malacanang hinggil sa issue, ngunit inaasahan na sa mga susunod na araw ay kaharapin ng administrasyon ang matinding pressure mula sa publiko at mga oposisyon. Patuloy na tinututukan ng sambayanan ang mga susunod na hakbang sa paniniwalang ang katotohanan ay hindi kayang itago o magpakailanman. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na itong nakikita natin na mga nangyayaring pangpolitika sa ating bansa, finally nagmamanifest na siya doon sa ating ekonomiya in the form of FDI inflows. So makikita natin yan na yung nangyayari sa political instability, ika nga, nakaka-apekto na. Kaya, alam mo, Jay, hindi ako na-surpresa sa sinasabi na datos na yan, na baba ng FDI. At hindi rin ako na-surpresa na after a few months, bigla itong si Marcos Jr., ang sabi na niya, makikipagbati na siya sa mga Duterte. Kasi ang nangyayari na ngayon, yung ginagawa nilang pamumulitika, nakaka-apekto na sa ating ekonomiya. At nakikita nila yan, and that is impacting on their approval ratings, nakaka-apekto na yan sa kanilang trust ratings, at eventually, Jay, makaka-apekto yan sa legasiya ni Marcos Jr. once he leaves office. Ayaw na siguro na siya ay maalala bilang pinakamahinang Pangulo or ang Pangulo na kapag under sa kanya, nakaranas ang ating bansa ng pinakamababang pagpasok. Opo. Grabe, no? Pero yun ito, lakihan ko Ngayon lang to nangyari, foreign investment sa Pilipinas. Ayan, no? Ano to? 0.1. Ganyan kababa. No? Sa loob daw ito ng 10 years. So ito ba ay nagkataon? At lalong-lalo na ito pa ang pinakamalupit dyan, nung panahon na in-impeach si Vice President Sara Duterte sa Congress. Malaking impact talaga ang nangyari. No, pero ito naman ay hindi naman kagaya ng sinasabi nga ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, hindi nga sila talaga ang problema. Ang problema talaga ay yung administrasyon Marcos, kung gaano ipalakad or gampanan ng kanilang mga trabaho. Kasi wala rin naman talagang mag-i-invest dito sa bansa natin kung mismong mga investor nakikita nila na gulo-gulo tayo dito. Bukod sa gulo-gulo na nga at matindi ang awayan ng politika dito sa atin, tapos yung lugar pa natin laging bahain dahil wala nga yung 5,500 na flood control. Yun ang malupit doon. No, so dito sobrang nakakakaba to, biruin mo, sobrang bagsak na talaga. Buti talaga, ito, nagpapasalamat talaga ako nung gusto sa SMNI. Dahil kung wala ang SMNI, hindi natin malalaman yung mga ganitong balita. At salamat din kay Dr. Michael Batu dahil gumawa siya ng ganito at least nalaman ng sambayan ng Pilipino na talagang palubog na ang foreign investment dito sa bansang Pilipinas. So yan, hindi na natin tapusin yung video na yan. At dito tayo, asan yun? Ito ba yun? Hindi. Ito ba yun? Ay, hindi. Si Madam Claire, hindi yan. Ito. Ito yung
Dito tayo, no? Ito yung talagang nakaplanado na daw ang mga mananalo sa panoorin po natin. May nanalo na nga ba bago pa man bumoto ang bayan nitong eleksyon? Yan nga ang tanong ng maraming botante, maging ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales na hayagang nagsasabi na may nagmaniobra sa halalan. Ang eksklusibong report na ito mula kay Almar Forzuelo. Ito ang sigaw ng milyon-milyong Pilipino ilang buwan bago ang mismong araw ng halalan. Trending sa social media ang kaliwat kanang kilos protesta ng milyon-milyong Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa iba't ibang lugar sa ibayong dagat. Bago pa ang halalan, ramdam ng marami ang galit at pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa walang pakundangang korupsyon, abuso sa kapangyarihan at ang pagyurak sa karapatang pantao ng mamamayan. Kaya't upang sa mapayapang paraan, maipakita ang panawagan para sa pagbabago, ang eleksyon ang nakita ng taong bayan bilang paraan para wakasan ang tumitinding krisis at kahirapan. Ngunit kabaliktaran ang naging resulta. Marami ang nadismaya at hindi makapaniwala na hindi nanalo ang Duterte senatorial slate na inaasahan sanang magsusulong ng karapatan ng sambayanan at magpapatuloy sa mga nasimulang reforma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para kay dating Defense Secretary at 2025 senatorial candidate Norberto Gonzales, malinaw na nagkaroon ng dayaan noong halalan. Ako, ang pakiramdam ko talaga, medyo dadaya tayo. No? Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, binigyang diin ni Gonzales ang kanyang pagkabigla sa pagkapanalo ng ilang kandidato na ayon sa kanya ay hindi pasok sa mga survey at ang mas matindi pa dahil sinusuka na sila ng taong bayan. Pati yung mga supporter nila mismo nagsasabi, oy, nagbilagro. Nanalo yung mga kandidato natin. Kaya para sa kanya, Hindi katulad na lang talaga yung kay Ninoy Aquino, kay Ninoy. Kay Bam Aquino at kay Kiko Pangilinan talaga, promise. Pati, eto na lang Ito na lang. Doon mismo sa kanilang mga video, sa sarili nilang page, kung babasahin nyo lahat ng comment reaction against sa kanila. Tapos nagulat tayo, pumasok sila doon. Tapos ito ang pinakamalupit doon. Ilang dekada tayong niloko ng mga Marcos at Aquino. Kunwari magkakalaban sila pero ang ending talagang gusto lang nilang panghawakan panghabang buhay at sa iba't iba pang sa mga kaapu-apuhan na henerasyon nila maipapasa ang pagiging pinuno sa bansang Pilipinas. Ito yung pagkapanalo ni Bam Aquino at ni Kiko. Pustahan tayo, may matinding alam dyan. Malaki ang alam dyan at ambag dyan ni Marcos Jr. Maniwala kayo sa akin. Alalahanin nyo kamag-anak ni Lisa Araneta Marcos ang mga Aquino. At sinabi niya mismo yan, di tayo fake news Sinabi mismo yan ni Lisa Araneta Marcos na kamag-anak niya ang mga Aquino. Kaya yan ang abangan nating niyang baka nga maging baka nga ang Romualdez or ang mga Aquino ang magtandem sa bandang huli. So pantuloy natin to. Hindi pa man nagsisimula ang halalan ay may mga nanalo ng kandidato. Anya, magkahiwalay ang operasyon ng umunoy dayaan sa lokal at pambansang antas. Sa national level, anya, malinaw na may kontrol na mula sa itaas, mula sa sentro ng kapangyarihan, maging ang pagkakaayos ng ranggo, batay sa dami ng boto, tila planado at sistematikong isinagawa. Sa ngayon, patuloy na nangangalap ng karagdagang ebidensya ang kampo ni Gonzales ukol sa umunoy dayaan. Hinihintay na lang din daw nila ang resulta ng mas malalim na pag-aaral. Subalit sa inisyal na pagsusuri, kapansin-pansin umano ang pare-parehong pattern ng kanyang ranking sa napakaraming probinsya na isang indikasyon na posibleng may sistemang kumikilos sa likod ng resulta. Kaya para sa kanya, panahon na upang baguhin ang mismong sistema ng pagboto sa Pilipinas. Kaya unang-una, ang gusto kong makita, magkaroon tayo ng bagong electoral system. No? Yung electoral system natin, kahit anong sabihin natin, sa dami ng hindi nagtitiwala dyan, hindi dapat na yan ang electoral system na dapat gagamitin natin.
Walang tiwala sa bayanan eh. Maraming nagdududa. Bakit mo pipiliting gamitin? So, ibahin natin ang electoral system natin. Samantala, kaugnay nito, suportado naman ni Gonzales ang ginagawa ngayong kilos protesta ni Pastor Apollo C. Quiboloy laban sa COMELEC. Sinabi ni Gonzales na nais niyang mapabilang sa mga grupo o individual na nagsusulong ng tunay na pagbabago. At isa sa mga kinikilala niyang leader na may ganitong paninindigan ay si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ako, gusto ko sana na masali ako doon sa tama at totoo. At kailangan ng taong bayan natin ang mga mamumuno sa ganyang klaseng kilos. Huwag natin payagan na laruin lang yan o kung sino-sino. Di alam nyo yung desisyon or yung panukala ni Pastor Apollo C. Quiboloy na mag-manual counting. Sobrang dami pong natutuwa ngayon ho doon. Yan po, hindi po yan fake news dahil sobrang dami hong natutuwa sa panibagong hakbang na plano ni Pastor Apollo C. Quiboloy na mag-manual counting nga. Tsaka yun nga, at may sinabi din si Pastor at nabanggit na rin nila Boss Dada Banat Bayan na kapag lumabas sa counting, manual counting doon sa botohan, na panalo si Pastor ay hindi pa rin siya uupo bilang senador. Gusto niya lang malaman at gusto niya lang makita ng taong bayan kung saan napunta yung kanilang mga boto. Ayun po talaga yung punteriya doon ni Pastor. Hindi porket parang sinasabi nyo na bitter or hindi tanggap ni Pastor yung pagkakatalo niya. Isang malaki pong kalukuhan yun. Sobrang isang malaking kalokohan yun. Kaya nga sinasabi nga ho namin, hindi ho kailangan ni Pastor yung pagiging senador na yan. Hindi niya ho kailangan yan. Kaya niya lang din naman niyang pinasok is para baguhin niya yung sistema na nakikita niyang mali dyan sa Senado. At kahit naman din naman tayo ng mga pangkaraniwang Pilipino ay kitang-kita naman din talaga natin ho yung talagang pangit na nangyayari sa Senado natin ngayon. 'Di ba? So yung mga mga sabi-sabi diyan, hindi lang kayo makamubon kaya nagaganyan kayo. Mga ulul, mga ulul kayo. Hindi kailangan ako na nagsasabi sa inyo, hindi na kailangan ni Pastor yan. Sa tutusin, parang si Pastor kung talagang magpapahinga na lang siya na wala siyang pakialam. Ito kung walang pakialam si Pastor sa Pilipinas, kayang-kaya na ni Pastor mamuhay ng mapayapa. Sasang-ayunan niya lang ng sasang-ayunan si Pastor si Marcos Jr. sa mga gusto katulad yung ginagawa ng ibang mainstream media na pumabor lang ng pumabor sa administrasyon. Kung yun kinagat ni Pastor yun, wala na siyang problema. Kung wala siyang pagmamahal sa bayan, hindi kayang-kayang gawin ni Pastor yun na na magpabayad na lamang. So although hindi na rin kailangan ni Pastor ang pera, pero kung gusto niyang matiwasay ang buhay at sumunod na lang ng sumunod sa kagustuhan ng administrasyon, wala na siyang problema. Yung nga lang, tatalikuran niya yung kaibigan niya na si Pangulong Duterte. Yun yung kinaganda kay Pastor dahil hindi niya yun ginawa. Diba? Inalay niya yung buhay niya para sa Pilipinas, inalay niya yung buhay niya para sa kaibigan niya. Ganon kalupit. Kaya kami, hangang-hanga kami mapahanggang ngayon kay Pastor at para din sa amin, sa lahat ng naniniwala kami na panalo si Pastor bilang senador ng bansang Pilipinas. Sadyang nagkaroon lang talaga ng daya. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano po bang masasabi nyo sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, huwag nyo pong kalimutan na mag-share. Paki-share po itong mga vlog ho namin ng mga banateros. Napakalaking tulong po niyan sa mga YouTube channel. At syempre, para malaman din na iba pa nating mga kababayan yung mga balita nila, yung mga balitan dapat nilang malaman. At kayo ba, naniniwala ba kayo na wala pang halalan na may nakaset up ng mga mananalo? At kayo ba naniniwala na kapag tapos na ang termino ni Marcos Jr. ay talagang simot ang pera ng taong bayan? Na itong nakikita natin na mga nangyayaring pang politika sa ating bansa, finally nagmamanifest na siya
doon sa ating ekonomiya in the form of FDI inflows. So makikita natin yan na yung nangyayari sa political instability, ika nga, no, nakaka-apekto na. Kaya, alam mo, Jay, hindi ako na-surpresa sa sinasabi na datos na yan, ano, na baba ng FDI. At hindi rin ako na-surpresa na after a few months, bigla itong si Marcos Jr., ang sabi na niya, makikipagbati na siya sa mga Duterte. Kasi ang nangyayari na ngayon, yung ginagawa nilang pamumulitika, nakaka-apekto na sa ating ekonomiya. At nakikita nila yan, and that is impacting on their approval ratings, nakaka-apekto na yan sa kanilang trust ratings, at eventually, Jay, makaka-apekto yan sa legasiya ni Marcos Jr. once he leaves office. Ayaw na siguro na siya ay maalala bilang pinakamahinang Pangulo or ang Pangulo na kapag under sa kanya, nakaranas ang ating bansa ng pinakamababang pagpasok. Opo. Grabe, no? Pero yun nga, ito, lakihan ko ha. Ngayon lang to nangyari, foreign investment sa Pilipinas. Ayan, no? Ano to? 0.1. Ganyan kababa. No? Sa loob daw ito ng 10 years. So ito ba ay nagkataon? At lalong-lalo na ito pa ang pinakamalupit dyan nung panahon na in-impeach si Vice President Sara Duterte sa Congress. Malaking impact talaga ang nangyari. No? Pero ito naman ay hindi naman kagaya ng sinasabi nga ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, hindi nga sila talaga ang problema. Ang problema talaga ay yung administrasyon Marcos kung gaano ipalakad or gampanan ng kanilang mga trabaho. Kasi wala rin naman talagang mag-i-invest dito sa bansa natin kung mismong mga investor nakikita nila na gulo-gulo tayo dito. Bukod sa gulo-gulo na nga at matindi ang awayan ng politika dito sa atin, tapos yung lugar pa natin laging bahain. Dahil wala nga yung 5,500 na flood control. Yun ang yun ang malupit doon. No, so dito sobrang nakakakaba to, biruin mo, sobrang bagsak na talaga. Buti talaga, ito, nagpapasalamat talaga ako nung gusto sa SMNI. Dahil kung wala ang SMNI, hindi natin malalaman yung mga ganitong balita. At salamat din kay Dr. Michael Batu dahil gumawa siya ng ganito at least nalaman ng sambayan ng Pilipino na talagang palubog na ang foreign investment dito sa bansang Pilipinas. So yan, hindi na natin tapusin yung video na yan. At dito tayo, asan yun? Ito ba yun? Hindi. Ito ba yun? Hindi. Si Madam Claire, hindi yan. Ito. Ito yung dito tayo, no? Ito yung talagang nakaplanado na daw ang mga mananalo sa panoorin po natin. May nanalo na nga ba bago pa man bumoto ang bayan nitong eleksyon? Yan nga ang tanong ng maraming botante, maging ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales na hayagang nagsasabi na may nagmaniobra sa halalan. Ang eksklusibong report na ito mula kay Almar Forzuelo. Ito ang sigaw ng milyon-milyong Pilipino ilang buwan bago ang mismong araw ng halalan. Trending sa social media ang kaliwat kanan kilos protesta ng milyon-milyong Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa iba't ibang lugar sa ibayong dagat. Bago pa ang halalan, ramdam ng marami ang galit at pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa walang pakundangang korupsyon, abuso sa kapangyarihan at ang pagyurak sa karapatang pantao ng mamamayan. Kaya't upang sa mapayapang paraan, maipakita ang panawagan para sa pagbabago, ang eleksyon ang nakita ng taong bayan bilang paraan para wakasan ang tumitinding krisis at kahirapan. Ngunit kabaliktaran ang naging resulta. Marami ang nadismaya at hindi makapaniwala na hindi nanalo ang Duterte senatorial slate na inaasahan sanang magsusulong ng karapatan ng sambayanan at magpapatuloy sa mga nasimulang reforma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para kay dating Defense Secretary at 2025 senatorial candidate Norberto Gonzales, malinaw na nagkaroon ng dayaan noong halalan. Ako, ang pakiramdam ko talaga medyo
dadaya tayo. No? Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, binigyang diin ni Gonzales ang kanyang pagkabigla sa pagkapanalo ng ilang kandidato na ayon sa kanya ay hindi pasok sa mga survey at ang mas matindi pa dahil sinusuka na sila ng taong bayan. Pati yung mga supporter nila mismo nagsasabi, oy, nagbilagro. Nanalo yung mga kandidato natin. Kaya para sa kanya, Hindi katulad na lang yun talaga yung kay Ninoy Aquino, kay Ninoy. Kay Bam Aquino at kay Kiko Pangilinan talaga, promise. Pati, eto na lang Ito na lang. Doon mismo sa kanilang mga video, sa sarili nilang page sa sarili nilang page. Kung babasahin nyo lahat ng comment reaction against sa kanila. Tapos nagulat tayo, pumasok sila doon. Tapos ito ang pinakamalupit doon. Ilang dekada tayong niloko ng mga Marcos at Aquino. Kunwari magkakalaban sila pero ang ending talagang gusto lang nilang panghawakan panghabang buhay at sa iba't iba pang sa mga kaapu-apuhan na henerasyon nila maipapasa ang pagiging pinuno sa bansang Pilipinas. Ito to, yung pagkapanalo ni Bam Aquino at ni Kiko, pustahan tayo, may matinding alam dyan. Malaki ang alam dyan at ambag dyan ni Marcos Jr. Maniwala kayo sa akin. Alalahanin nyo kamag-anak ni Lisa Araneta Marcos ang mga Aquino. At sinabi niya mismo yan, di tayo fake news Sinabi mismo yan ni Lisa Araneta Marcos na kamag-anak niya ang mga Aquino. Kaya yan ang abangan nating niyang baka nga maging baka nga ang Romualdez or ang mga Aquino ang magtandem sa bandang huli. So pantuloy natin to. Hindi pa man nagsisimula ang halalan ay may mga nanalo ng kandidato. Anya, magkahiwalay ang operasyon ng umunoy dayaan sa lokal at pambansang antas. Sa national level, anya, malinaw na may kontrol na mula sa itaas, mula sa sentro ng kapangyarihan, maging ang pagkakaayos ng ranggo, batay sa dami ng boto, tila planado at sistematikong isinagawa. Sa ngayon, patuloy na nangangalap ng karagdagang ebidensya ang kampo ni Gonzales ukol sa umunoy dayaan. Hinihintay na lang din daw nila ang resulta ng mas malalim na pag-aaral. Subalit sa inisyal na pagsusuri, kapansin-pansin umano ang pare-parehong pattern ng kanyang ranking sa napakaraming probinsya na isang indikasyon na posibleng may sistemang kumikilos sa likod ng resulta. Kaya para sa kanya, panahon na upang baguhin ang mismong sistema ng pagboto sa Pilipinas. Kaya unang-una, ang gusto kong makita, magkaroon tayo ng bagong electoral system. No? Yung electoral system natin, kahit anong sabihin natin, sa dami ng hindi nagtitiwala dyan, hindi dapat na yan ang electoral system na dapat gagamitin natin. Walang tiwala sa bayanan Maraming nagdududa. Bakit mo pipiliting gamitin? So, ibahin natin ang electoral system natin. Samantala, kaugnay nito, suportado naman ni Gonzales ang ginagawa ngayong kilos protesta ni Pastor Apollo C. Quiboloy laban sa COMELEC. Sinabi ni Gonzales na nais niyang mapabilang sa mga grupo o individual na nagsusulong ng tunay na pagbabago. At isa sa mga kinikilala niyang leader na may ganitong paninindigan ay si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ako, gusto ko sana na masali ako doon sa tama at totoo. At kailangan ng taong bayan natin ang mga mamumuno sa ganyang klaseng kilos. Huwag natin payagan na laruin lang yan o kung sino-sino. Di alam nyo yung desisyon or yung panukala ni Pastor Apollo C. Quiboloy na mag-manual counting. Sobrang dami pong natutuwa ngayon doon. Yan po, hindi po yan fake news dahil sobrang dami hong natutuwa sa panibagong hakbang na plano ni Pastor Apollo C. Quiboloy na mag-manual counting nga. Tsaka yun nga, at may sinabi din si Pastor at nabanggit na rin nila Boss Dada Banat Bayan na kapag lumabas sa counting, manual counting doon sa botohan, na panalo si Pastor ay hindi pa rin siya uupo bilang senador. Gusto niya lang malaman at gusto niya lang makita ng taong bayan kung saan napunta yung kanilang mga boto. Ayun po talaga yung punteriya doon ni Pastor. Hindi porket parang sinasabi nyo na bitter.
or hindi tanggap ni Pastor yung pagkakatalo niya, isang malaki pong kalukuhan yun. Sobrang isang malaking kalokohan yun. Kaya nga sinasabi nga ho namin, hindi ho kailangan ni Pastor yung pagiging senador na yan. Hindi niya ho kailangan yan. Kaya niya lang din naman niyang pinasok is para baguhin niya yung sistema na nakikita niyang mali dyan sa Senado. At kahit naman din naman tayo ng mga pangkaraniwang Pilipino ay kitang-kita naman din talaga natin ho yung talagang pangit na nangyayari sa Senado natin ngayon. 'Di ba? So yung mga mga sabi-sabi diyan, hindi lang kayo makamubon kaya nagaganyan kayo. Mga ulul, no? Mga ulul kayo. Hindi kailangan na ako na nagsasabi sa inyo, hindi na kailangan ni Pastor yan. Sa tutusin, parang si Pastor kung talagang magpapahinga na lang siya na wala siyang pakialam. Ito kung walang pakialam si Pastor sa Pilipinas, kayang-kaya na ni Pastor mamuhay ng mapayapa. Sasang-ayunan niya lang ng sasang-ayunan si Pastor si Marcos Jr. sa mga gusto katulad yung ginagawa ng ibang mainstream media na pumabor lang ng pumabor sa administrasyon. Kung yun kinagat ni Pastor yun, wala na siyang problema. Kung wala siyang pagmamahal sa bayan, hindi kayang-kayang gawin ni Pastor yun na na magpabayad na lamang. So although hindi na rin kailangan ni Pastor ang pera, pero kung gusto niyang matiwasay ang buhay at sumunod na lang ng sumunod sa kagustuhan ng administrasyon, wala na siyang problema. Yung nga lang, tatalikuran niya yung kaibigan niya na si Pangulong Duterte. Yun yung kinaganda kay Pastor dahil hindi niya yun ginawa. Diba? Inalay niya yung buhay niya para sa Pilipinas, inalay niya yung buhay niya para sa kaibigan niya. Ganon kalupit. Kaya kami, hangang-hanga kami, mapahanggang ngayon kay Pastor at para din sa amin, sa lahat ng naniniwala kami na panalo si Pastor bilang senador ng bansang Pilipinas. Sadyang nagkaroon lang talaga ng daya. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano po bang masasabi nyo sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, huwag nyo pong kalimutan na mag-share. Paki-share po itong mga vlog ho namin ng mga banateros. Napakalaking tulong po niyan sa mga YouTube channel. At syempre, para malaman din na iba pa nating mga kababayan yung mga balita nila, yung mga balitan dapat nilang malaman. At kayo ba, naniniwala ba kayo na wala pang halalan na may nakaset up ng mga mananalo? At kayo ba naniniwala na kapag tapos na ang termino ni Marcos Jr. ay talagang simot ang pera ng taong bayan? No? So i-comment nyo lang po dyan sa baba. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!